Pag-ibig ang pinang-boundary niya. Uy, ang galing nun ha. May sukli ba yan? Pag-ibig ang pinang-boundary niya. Panoorin po natin. Narito. Kuya Kalbo, ano ba ang problema at nandito ka ngayon sa face-to-face? Eh, yung kasama kong nag-aside ka, nakiusap sa akin na, na siya raw muna mabiyahe. Eh, ito namang operator ko, nagayit-gayit sa akin, dahil nga raw yung boundary, hindi ko raw ibinigay. Eh, natutulog ako nung araw na yon at binubulabog ako ng operator ko dahil hindi nga raw ako nag-boundary. Sabi ko sa Bossing, inagaw po sa akin ng kasama ko yung siya raw muna mabiyahe. Dahil nakiusap sa akin, sa yamot ko, inaabol ko ng, si Jerry, na sa yamot ako dahil pinagbumura nga ako ni operator ko. Ng Sa yamot ko, Okay, teka Kuya Kalbo ulitin natin. Ikaw dapat ang mamamasada. ako po sa mamasada, Kinuha nitong si nakiusap sa akin Joseph. si Jerry. Si Jerry nakiusap sa'yo na siya muna mamamasada. Opo. So, ano nangyari? Hindi nagbayad ng boundary si Ako Joseph. sisingilin po sana ng boundary. Sabi ko, hindi po akong bumiyahe. Si Jerry po doon. Ikaw Nagalit ang ko yung sinisingil ng operator ko dahil operator. kinukuha yung boundary. Bakit ikaw ang pinipilit na magbayad? Sinabi mo na nga, hindi ikaw yung bumiyahe Hindi ko nun. alam bakit mo ganun na nangyayari. Hindi Bakit mo ako? alam. Pero totoo yan. At Totoo natanggal ka pa sa trabaho. Hindi po. Nagtalo muna kami ng karelyebo ko. Sabi ko, bakit ganon ang nangyari? Hindi mo sinasabi kay Bossing na ikaw po na mabiyahe. Ako tuloy sinasabon ka ako. Okay. Ako, munti kong masuntok ako Sabi ko, kung ganyan-ganyan lang hindi bastusan yung ginagawa mo sa pag-ano Oo. Hindi, mahirap talaga na bakit naman itong si Jerry ay hindi niya inako na magbayad ng boundary? Siya ang ano nangyayari? Hindi ko nga alam Ang mahirap pa ron, parang mas lamang siyang bumabiyahe araw-araw dahil sa loob ng isang linggo, dalawang beses Pero lang bumiyahe. nakakapagbiyahe ka pa, Kuya Nakabiyahe pa ako Kalbo. sa loob ng isang linggo, dalawang beses lang, lamang na lamang siya. Pero ako talagang pinaka-regular na bumabiyahe. Magkano ba ang kinikita per day ng, ano ba ito? Pedicab? Pedicab po, Pedicab. Magkano ang kinikita nyo sa isang araw? Minsan kumikita pa, pagka mag-whole day ako, maabot ko ng mga pagmasipag ka, maabot mga 500 o mahigit pa. Talaga, ganun na ang pedicab? Magkano boundary? 80, ang boundary ng... Hindi na masama, Labas na boundary doon, no? 500. Oo, pero talaga nakakapagod mag-pedicab. Kailangan wala kang vision yan dahil nakakahingal yan. Pero doon nga sa nalaman namin sa research ay sinapak mo si Jerry. Ayun nga ako Kuya nangyari, Kalbo. nadasapak nga ako Dahil nga gawin ang ginagawa sa akin, dahil nangaagaw ho ng biyahe, lamang na lamang siya. Ako ang regular So doon. nagpang-abot kayo? Napang-abot ho kami. Nagpabarangay na ba kayo? Hindi nga ho, hanggang ngayon pa nga ho, nag-ano kami, nag-iilagam pa rin kami dalawa So anong sabi nitong inyong operators? Ano ba pangalan ng operator nyo? Si Big Mama po. Big Mama. Pero bago tayo mapunta kay Big Mama, siya ang kapwa sidecar driver na dahilan daw kung bakit tatanggal sa trabaho si Kalbo. Totoo ba ito? Jerry, pasok! Kuya Jerry, anong nangyari na ikaw ang rumelyebo ng araw na yon pero hindi mo binigay daw ang boundary? Totoo ba ito o hindi? Masyado na iba na yung dating niya Talagang sinugod niya na agad ako Kaya hindi na ako nakapagsalita ng maayos sa kanya. Okay, teka, ano ba ang nangyari nung araw na ikaw ang rumelyebo? Nauna Naibigay mo? yung galit ni Big Mama sa kanya. Dahil hindi ko naibigay kay Big Mama yung boundary agad. Kaya. Tapos itong si Big Mama, pinausukan na to ng galit, kaya parang Opo, manok ng ganun na galit na lumapit sa'yo. Mabanatan na agad ako Totoo ba to, Kuya Kalbo? Hindi very last siguro yung dalawang yan, kaya ganyan lamang na lamang sa akin biyahe yung dalawang yan Kaya ako lamang ang biyahe niyan sa akin, kaya very last yung dalawang yan. So ngayon, mamaya na tayo sa relasyon. Naibigay mo ba ang boundary, Jerry? Naibigay ko naman kaso huli na Huli na, bakit na anong Kasi nanghuli? ito sinugod na agad ako Galit na sa akin Nasuntok nga niya ako Okay, so ikaw daw, Jerry, ay pinagmamalaki mo na favorite ka ni Big Mama? Totoo Hindi ba to? naman sinasabi niya lang
yan eh. Kung ano-ano mga sinasabing chismis dun eh. Pabor na pabor pa talaga may relasyon dalawang yan. Talaga kaya ako May relasyon, wag na nating patagalin, Jerry. Hindi ho Meron totoo ba yun. kayong relasyon ni Big Mama? Hindi ho totoo yun. Hindi. Sa akin yan. Bakit mo nasabi ito, Kalbo? May mga narinig ka Tagal bang... ko na bumabiyahe eh. Bakit eh? Hindi ako na regular dun. Ito lang pinapaboran eh. Regular ako dun eh. Eh, pero may asawa ka ba, Kuya Jerry? Opo, may asawa po ako. Okay, may asawa siya, Kuya Kalbo. Bakit biglang tila bagang ikaw ay naging judgmental? Siyempre araw-araw tayong kumakain. Siyempre, kailangan ko rin mamasada. Kaya napag-isipan mo. Gano'n na lang ano ko sa kanya. Galit ko sa kanya dahil Boss ako Calvo. regular biglang siya nababiyahe na naman. Big Mama, magandang umaga sa iyo. Naranasan ko na rin ang umibig. At pagising mo pa lang sa umaga, pag inuunan ka pa, makikita mo na yung mukha ng crush mo doon, ano? Hanggang sa gabi. Kung sakali man na si Big Mama ay ma-in love kay Jerry, ay normal yun sa kanya dahil patay na yung kanyang asawa. Naghahanap din siya ng, magbibigay sa kanya ng atensyon. Kay Jerry, ang sarap ng feeling ng isang lalaking maraming nagkakakrush sa'yo. Dahil siguro, maganda lalaki, di ba? Hindi naman natin masisisi si Jerry dahil innate na sa kanya yung pagiging magandang lalaki. Di ba? The problem here is yung mga empleyado ni Big Mama. Si Big Mama, pag meron siyang negosyo at ang gusto niyang makasama doon sa negosyo niya, yung mapagkakatiwalaan niya na mag-aalaga din doon sa kanyang properties, sa kanyang mga investment. Unfortunately, kay Kalbo, ang sabi ni Big Mama, hindi ka ganun kasikap na mag-alaga sa kanyang mga ari-arian. Yan, di ba? So, maaring si Kalbo, in a way, ay nagsiselos dahil pinagkatiwalaan si Jerry naman. Dahil si Jerry, nakikita naman ni Big Mama kung paano mag-alaga doon sa kanyang ari-arian or property. Tama ba yun? Properties po. Properties. O kagaya ng tricycle. Kasi yun lang ang pinagkukunan niya ng hanap buhay. Kay Jerry, kung totoo Jerry, yung sinasabi ng mga kasama mo at sabi ni Francis, kinakat mo yung line ng mga nakapila. Ay kabastusan yun sa mga kasama mong tricycle boy. Kasi naghihintay sila at sa buhay natin, kailangan ng order. Kung totoo yun, kailangan natin ng order. Meron tayong batas kahit sa trafiko na sinusunod. Sa mga organizations, meron din tayong batas na ginagamit para orderly ang lahat, no? At siguro ito ay mapag-uusapan ninyo later on. Ang akin lang sa inyo na tatlo, iisang lugar ang inyong pinagtatrabahuhan, doon din kayo magkikita-kita. Siguro malapit ng Pasko, tabi na natin yung samaan ng loob na yan. Bago matapos ang programa, magkamayan kayo and you start a new day, a new friendship para sa inyong pagsasama. Maraming salamat, Mama Carla.